Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon ng kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Recognition of foreign divorce sa Pilipinas. Sa panahon ngayon, dumarami ang mga Pilipinong nag-aasawa ng mga dayuhan at naninirahan sa iba't ibang bansa. Dahil dito, dumarami rin ang mga kaso kung saan ang isang mag-asawa ay nagkakahiwalay at dumaraan sa proseso ng diborsyo sa bansang kanilang tinitirhan. Gayunpaman, may isang mahalagang bagay na dapat maunawaan ng mga Pilipino. Ang divorce na legal sa ibang bansa ay hindi otomatikong kinikilala sa Pilipinas dahil wala ang pangkalahatang divorce law para sa mga Pilipino sa kasalukuyan. Kinakailangan ng isang hiwalay na legal na proseso na tinatawag na recognition of foreign divorce. Ito ang paraan upang opisyal na kilalanin ng hukuman sa Pilipinas ang isang divorce na ipinagkaloob sa ibang bansa. Ang prosesong ito ay napakahalaga, lalo na sa mga Pilipinong nais maayos ang kanilang civil status, makapag-asawang muli o magkaroon ng malinaw na legal na katayuan sa Pilipinas pagkatapos ng isang divorce sa ibang bansa. Ano ang recognition of foreign divorce? Ang recognition of foreign divorce ay isang legal na aksyon na inihahain sa Korte ng Pilipinas upang kilalanin ang bisa ng divorce decree na ibinigay ng isang dayuhang hukuman. Sa madaling salita, kahit mayroon ng divorce certificate o divorce decree mula sa ibang bansa, hindi pa rin ito sapat upang otomatikong baguhin ang civil status ng isang Pilipino sa mga record ng Pilipinas. Kailangan munang ideklara ng Korte ng Pilipinas na kinikilala nito ang naturang divorce bago ma-update ang mga record ng gobyerno. Legal na batayan. Ang pangunahing legal na batayan ng recognition of foreign divorce ay Article 26, Paragraph 2 ng Family Code of the Philippines. Ayon dito, kung ang isang kasal ay sa pagitan ng isang Pilipino at isang dayuhan, at ang dayuhang asawa ay nakakuha ng divorce na nagbibigay sa kanya ng kakayahang magpakasal muli, ang Pilipinong asawa ay maaari ring magkaroon ng parehong karapatan matapos makilala ng hukuman ng Pilipinas ang naturang divorce. Sa paglipas ng panahon, maraming desisyon ang Korte Suprema na nagpapaliwanag at nagpapalawak sa aplikasyon ng batas na ito upang mabigyan ng proteksyon at karapatan ang mga Pilipinong naapektuhan ng foreign divorce. Sino ang maaaring mag-apply? Karaniwan maaaring mag-file ng recognition of foreign divorce ang Pilipinong dating kasal sa isang dayuhan. Pilipinong ang asawa ay naging dayuhan bago nagkaroon ng divorce. Pilipinong may divorce decree na legal na ipinagkaloob ng isang banyagang hukuman. Hindi kinakailangan ang Pilipino ang nag-file ng divorce sa ibang bansa. Ang mahalaga ay may legal na divorce na kinikilala sa bansang pinanggalingan nito. Bakit mahalaga ang recognition of foreign divorce? Maraming dahilan kung bakit mahalaga ang prosesong ito. Pagbabago ng civil status. Kung walang recognition of foreign divorce, mananatiling married ang nakalagay sa PSA records ng Pilipino kahit may divorce na sa ibang bansa. Karapatang magpakasal muli. Ang isang Pilipino ay hindi maaaring magpakasal muli sa Pilipinas hanggat hindi kinikilala ng korte ang foreign divorce. Pag-aayos ng mga dokumento. Mahalaga ito sa pagkuha ng bisa, pagproseso ng mga dokumento sa gobyerno, at iba pang legal na transaksyon. Mga usapin sa ari-arian at mana. Ang pagkilala sa divorce ay maaaring magkaroon ng epekto sa mga karapatan at obligasyon kaugnay ng ari-arian, mana, at iba pang legal na usapin. Mga dokumentong karaniwang kailangan. Narito ang mga sumusunod na ilang mga dokumentong madalas hinihingi. Ang PSA Marriage Certificate,
PSA birth certificate ng Pilipinong asawa, divorce decree o divorce judgment, certificate of finality ng divorce, kopya ng batas sa bansang nagbigay ng divorce, passport ng dayuhang asawa, proof of citizenship ng dayuhang asawa, at iba pang dokumentong maaaring hingin ng korte. Kung ang mga dokumento ay galing sa ibang bansa, kadalasang kinakailangan itong ipaapostil upang maging katanggap-tanggap sa Pilipinas. Ang proseso ng recognition of foreign divorce. Unang hakbang, pagkuha ng mga dokumento. Kinakailangang kompletuhin muna ang lahat ng dokumentong magpapatunay sa kasal, divorce at citizenship ng mga partido. Ikalawang hakbang, pagkuha ng serbisyo ng abogado. Dahil isa itong judicial proceedings, kinakailangan ng tulong ng abogado upang maihanda ng tama ang petisyon. Ikatlong hakbang, pagsasampa ng petisyon sa korte. Ang abogado ay magsasampa ng petition for recognition of foreign divorce sa Regional Trial Court na naangkop na lugar sa Pilipinas. Ikaapat na hakbang, publication at notice. Sa ilang pagkakataon, maaaring kailanganin ang publication ng kaso alinsunod sa mga kautusan ng hukuman. Ikalimang hakbang, mga pagdinig. Magkakaroon ng mga hearing kung saan iaharap ang mga dokumento at ebidensya upang patunayan ang bisa ng divorce at ng batas ng bansang pinagmulan nito. Ika-anim na hakbang, pagpapasya ng hukuman. Kapag napatunayan na legal at balido ang divorce, maglalabas ang hukuman ng desisyon na kinikilala ang foreign divorce. Ikapitong hakbang, pagparehistro ng desisyon. Kapag naging final na ang desisyon, ito ay ipaparehistro sa local civil registrar at sa Philippine Statistics Authority upang ma-update ang record ng kasal. Gaano katagal ang proseso? Walang eksaktong panahon para dito dahil depende ito sa dami ng kasong hawak ng korte, kumpletong dokumento, availability ng mga partido, at mga procedural requirements. Sa pangkalahatan, maaaring tumagal mula ilang buwan hanggang higit 1 taon. Mga karaniwang dahilan ng pagkaantala, kulang na dokumento, walang apostilang mga foreign documents, hindi sapat ang ebidensya ng foreign law, problema sa publication, pagpapaliban ng mga hearing. Dahil dito, mahalagang ihanda ng maayos ang lahat ng dokumento bago magsampa ng kaso. Mga benepisyong matapos ang recognition. Kapag nakumpleto ang proseso, maaaring ma-update ang PSA records, maaaring magpakasal muli ang Pilipino, mas magiging malinaw ang legal na status sa Pilipinas, at mas magiging madali ang pagproseso ng mga visa at iba pang dokumento, maiiwasan ang mga legal na komplikasyon sa hinaharap. Mga madalas na katanungan, kailangan ba ng abogado? Oo, ang recognition of foreign divorce ay isang kaso sa hukuman kaya kinakailangan ang serbisyo ng abogado. Otomatiko bang kikilalanin ng PSA ang foreign divorce? Hindi. Kailangan munang magkaroon ng desisyon mula sa korte ng Pilipinas. Maaari bang magpakasal muli agad pagkatapos ng divorce sa ibang bansa? Hindi pa. Kailangang matapos muna ang proseso ng recognition of foreign divorce sa Pilipinas. Pwede bang gawin ito kahit nasa ibang bansa ang Pilipino? Sa maraming pagkakataon, maaaring magkaroon ng kinatawan o abogado sa Pilipinas upang tumulong sa proseso, depende sa sitwasyon. Sa pangkalahatan, ang recognition of foreign divorce ay isang napakahalagang legal na proseso para sa mga Pilipinong dating kasal sa isang dayuhan at nakakuha ng divorce sa ibang bansa. Bagamat maaaring maging mahaba, teknikal, at magastos ang proseso, ito ang tanging paraan upang opisyal na kilalanin ng Pilipinas ang naturang divorce. Sa pamamagitan nito,
Nabibigyan ng pagkakataon ang Pilipinong asawa na maitama ang kanyang civil status, magkaroon ng legal na kalayaan na magpakasal muli, at maiwasan ng mga problemang legal na maaaring lumitaw sa hinaharap. Dahil dito, mahalagang maunawaan ng bawat Pilipinong apektado ng foreign divorce ang wastong proseso at mga kinakailangang hakbang upang maging maayos at matagumpay ang kanilang aplikasyon para sa recognition of foreign divorce. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o awtoridad. Marami pong salamat.